guys! Welcome back to my YouTube channel. You are watching me, Lindsay, and for today's vlog, i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung mga documents na dala ko for the hospital. So, this video is mostly for moms that is about to give birth. I just want to give you an idea kung ano ba yung mga documents na dapat nilang i-ready para ready na kayo. Diba? Pag punta sa hospital, kasama nyo na rin yung dala kasama hospital bag ni baby at hospital bag ni mommy. So, of course, kasama din yung documents kasi naman natin dito sa inyo, lalo na kung pagkapanganak nyo or kahit before kasi titingnan ko may record kayo sa hospital. So, dito ko siya nilagay lahat. These are all the additional documents. So, the first thing nandito is ito. Guys, nandito lahat ng IDs ko. Lahat talaga siya. SSS, PhilHealth, pag-ibig, whatever, lahat nandito. Kasi baka mamaya may hindi na ID or whatever, valid ID, tapos hindi pa naman sa kanila. So, install ko lahat ng IDs ko. Para din, alam nyo, para din dun sa mga tao yun. Sasama sa inyo sa hospital, para din sila mahirapan maghanap ng documents case. Kasi syempre kayo, manganganak na kayo. So, hindi nyo na masyad makasikasin. So, mabuti lang ready para kapag kinuha mo kasama nyo sa hospital, nandito na lahat. So, yun nga. Una is IDs. Next is, ito yung record ko sa hospital. Magpapanganak ko. So, pag binigay ko ito sa kanila, makapag-relay records ko ng lahat ng hospital, yung check-ups ko, lahat ng reviews ng baby sa akin. So, ito. Merong ganito talaga sa hospital card. Ay, sa hospital card. May mga ganito talaga sa hospital. So, dapat tinatabi yung mga ganito. Next is, ito naman yung papel ko sa center. I don't know if needed talaga ito, pero tinanong na rin para in case na may yung OB, ganito na check about sa check-ups sa center, makikita nila ito. Kasi yung unang months ko talaga sa center ako. And then, nung nirefer na ako ng center sa hospital, talo ang nagpunta ng hospital. So, yung mga unang months ko na-refer sa center. Okay, next. Ito, wala. Parang check-up ko lang sa OB. Parang nireseta niya lang sa akin. Or sinabi niya lang sa akin magpa-ultrasound ko. Hindi na naman na rin. Siyempre, dapat mayroon kayong bulletin, guys. So, hindi na nakalimutan. Hirap magpipilap ng bulletin sa oras ng emergency. Next is, ito yung birth certificate ni Elsie. Elsie Claveria. Ang alam ko kasi kailangan ko sa birth certificate ni baby. Siyempre, para at least matama na yung spelling. Hindi na kayo mag-interview pa ako. Hindi na kailangan ko. Kung dala mo to, malalagay na nila kung sino yung father. And of course, dala pa rin yun sa akin. Birth certificate ko. Siyempre, diba, meron silang mga i-check dito, nandito na naman sila. Sa spelling ng name ko, nandito ko, so, next is yung marriage certificate namin ni Elsie. Certificate of marriage, kailangan din yan sa hospital. So, dadalhin nyo rin yan kasi para kung sakali magkagamit ng PhilHealth o whatsoever, na kailangan to, kailangan pa rin itong documents. So, lagi nyo na rin. Yung pagpapaseras kasi napakadali lang ng mga pagpapaseras sa kailangan. Pero yung mga documents na namin dapat na kasi lalo sa amin, 1 hour yung biyahe bago nakapunta sa hospital. So, ang hirap para lang dito. Next is, kung meron bang nabigay sa inyo yung PhilHealth na forms, dali nyo na rin. Kasi may ibinigay na. So, ito yun. Yung forms ng PhilHealth. Kung meron na nabigay sa inyo, dali nyo na rin. Para hindi na kayo pupunta ulit ang PhilHealth para lang mag-fill up ng forms. Kasi baka merong form doon na fill upan yung OB or yung doctor. So, at least, hawak nyo na. Di ba mapapil upan nyo na or mapapapirmahan nyo na sa kanila. Next is, dalawa din yung MDR ni Elsie. MDR for PhilHealth. Ito yung record niya sa PhilHealth. Ito yung PhilHealth number niya. At least, kapag mag-fill up siya, andito ko niya. Siyempre, MDR ko rin. Wala ko din. Para at least, alam din niya kung ano yung PhilHealth number ko. Nandito na lahat. Yung lawyer ko. Kung ano
nung namin napunta nga sa center, di ba, meron na agad ginawa ng test sa amin. At libre siya. So, ito, unang-unang test sa amin is yung urinalysis, ganyan. So, after nito, tignan yung result kapag nakita na meron kang UTI, i-refer ka nila din sa doktor nila, and then, pag ni-refer ka nila sa doktor, pwede nila sitahan ka ng antibiotic or sabihan ka lang ng tubig or whatsoever. So, yun yung unang test. Ito yung pinaka-una ko. Makikita dito yung sa about sa UTI. Also, nagpa-test din ako ng about sa HIV. Kasi hanapin yun. So, yun. So, dahil nakita mo UTI ako dito, nagpapahibay natin sa whatever month. Ito yung mga yun. So, ang tawag dito sa laboratories, hanapin dito ng OB. So, dapat galing din ito. So, ito lang siya sa mga urinalysis ko. Tapos, nung December, kasi September ako nagpa-HIV. Nung December, inuwi ko ng HIV. Also, nagpapatisan ako sa NEPA, ganun. So, nandito talaga lahat ng papers ko. And lastly, yung ODPOS. So, yun. Importante yung laboratories naman. So, ayun guys. That's it for this video. I hope I nag-fully kayo sa video. Give it a thumbs up if you like this video. And don't forget to subscribe down below and turn on your notifications bell para lagi kayong updated sa ating new videos.